Magandang araw, dear learners! Welcome back to Madam D channel. I'm your teacher, Madam D. Ready na ba kayong matuto, makilahok, at matuto ng bagong kaalaman? Get ready because our EPP 5 lesson starts now. Let's learn and grow together. Tara, simulan na natin. Today, pag-uusapan natin ang matalinong pamamahala sa pisikal at digital na mundo mula sa pag-aalaga ng poultry hanggang sa pagiging responsable natin online. Ready na ba kayo? Kapag ready na, sabihin natin, ready akong maging matalino at responsable. Bakit kaya kailangan nating maging maingat hindi lamang sa physical world, kundi pati na rin sa digital world? Class, may tatlong mahalagang haligi tayong dapat tandaan: kaligtasan, wastong proseso, at responsibilidad. Ang kaligtasan ay pag-iingat sa sarili, mga alaga, at personal na datos. Ang wastong proseso naman ay pagsunod sa tamang pamamaraan. At ang responsibilidad ay pagiging maingat at magalang sa kapaligiran at sa ibang tao. Kung alam mong may tamang proseso pero hindi mo ito sinusunod, masasabi ba nating responsable ka? Learners, hindi! Very good! Tandaan, safety plus process plus responsibility equals smart action. Dear learners, magsimula tayo sa AFA o Agricultural and Fishery Arts. Sa lesson natin, pag-aaralan natin ang mga panganib sa pag-aalaga ng poultry. Tignan natin ang larawan. Ano-ano ang mga panganib sa pag-aalaga ng poultry? Una, sakit at impeksyon na maaaring kumalat dahil sa kakulangan sa kalinisan. Ikalawa, polusyon o waste na maaaring makasira sa lupa at tubig kapag hindi maayos ang waste management. Ikatlo, panganib sa kalusugan ng tao tulad ng allergy at respiratory problems. Ikaapat, mga peste tulad ng daga na maaaring magdala ng sakit at makaistorbo sa mga alaga. At panghuli, pagkawala ng kita dahil sa pagbabago ng presyo o disease outbreaks. Bilang isang responsableng alaga, ano ang maaari nating gawin upang maiwasan ang mga panganib na ito? Tama! Panatilihing malinis ang kulungan, maayos na pamahalaan ng waste, kontrolin ang peste at sundin ang tamang paraan ng pag-aalaga. Tandaan learners, ang pag-iwas sa panganib ay nagsisimula sa kalinisan, pag-iingat, responsableng pangangalaga. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang papel ng mga bitamina sa malusog na poultry. May vitamin A para sa balat at epithelial tissue. Ang vitamin D3 naman ay para sa buto at balat ng itlog. Ang vitamin C ay ginagawa ng katawan ng manok. Ngunit maaari rin itong ibigay kapag stress ang alaga. Ang vitamin K naman ay mahalaga sa pamumuo ng dugo. At ang vitamin B ay tumutulong sa lakas at metabolism. Ngayon, tatanungin ko kayo, aling bitamina ang mahalaga sa pamumuo ng dugo? Vitamin K, very good! Pag-usapan naman natin ngayon ang waste management o tamang pamamahala ng dumi at basura mula sa poultry. Sa halip na itapon lamang, maaari itong magkaroon ng kapakinabangan. Una, pag-compose. Maaaring makatulong sa pagpapalago ng mga halaman. Ikalawa, produksyon ng biogas. Gamit ang biodigester upang makabuo ng enerhiya na maaari nating magamit panggas sa pangluto. At ikatlo, makabagong feed. Maingat na nire-recycle upang makatulong na mabawasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Now, let me ask you, bakit mahalagang maayos nating pamahalaan ang poultry waste? Tama! Para mapanatili ang kalinisan, mabawasan ang polusyon, at magamit ng kapakinabangan ang waste. Tandaan, ang waste ay hindi laging basura. Kapag maayos ang pamamahala, maaari itong maging kapaki-pakinabang. Next, sa slide na ito makikita natin ang 4 na paraang binanggit para sa paghuli ng poultry. Una, pagpapakain sa kulungan.
Ginagamit ang pagkain upang maakit ang mga alaga. Ikalawa, trap o patibong. Isang paraan ng pagkontrol o paghuli ng kailangang gamitin ng maingat at responsable. Ikatlo, binanggit din ang hunter gun. Ngunit tandaan natin, ang anumang paggamit ng armas ay nangangailangan ng wastong, authorization, batas at pangkaligtasang pamantayan. At ikaapat, paggamit ng lambat na maaaring gamitin upang mahuli ang poultry ng maingat. For quick question, sa lahat ng paraan, ano ang pinakamahalagang dapat tandaan kapag humahawak o naghuhuli ng poultry? Tama! Kaligtasan, pag-iingat at responsableng pag-aalaga. Ngayon naman, tignan natin ang metrics ng pag-aani o harvesting guide. Ito makikita natin ang uri ng poultry, tamang panahon ng pag-aani at palatandaan na maaari nating obserbahan. Para sa manok, halimbawa, maaari natin itong anihin sa loob ng 35 araw at maaaring tignan ang timbang na 1.6 kilo at lusugan at hugis ng dibdib ng manok. Para sa itik, mahalaga ang tamang timbang at pwede itong anihin sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Siguraduhin ding hindi mahina o nangihina ang alaga. At para sa pugo naman, nakasaad dito na 7 weeks at mga palatandaang tulad ng pagiging malusog. For quick question, bakit mahalagang malaman ang tamang panahon ng pag-aani? Tama, para maging maayos ang resulta at maiwasan ang pagkalugi. Tandaan, observe, follow the proper timing, and always care for our poultry responsibly. Tuhan natin ang pagiging maingat at responsable sa sakahan. Ngayon naman, dadalihin natin ang ating pagkatuto patungo sa digital na mundo. Ang pag-uusapan natin ay email o electronic mail. Isang paraan ng pakikipagkomunikasyon gamit ang internet para magpadala ng mensahe at dokumento. For quick question, saan natin maaaring gamitin ang email? Tama, maaari natin itong gamitin sa paaralan at trabaho para sa maayos at formal na komunikasyon. Let's move from the farm to the screen. Natalakay na natin nakaraan ang bahagi ng email. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano maging professional at responsable sa pagpapadala ng email. Una, malinaw na subject. Ang subject ay dapat maikli pero malinaw. Dito malalaman agad ng tatanggap kung tungkol saan ang ating mensahe. Halimbawa, submission of project report. Huwag natin itong iwanang blanco. Ikalawa, tamang netiquette. Magsimula tayo sa magalang na pagbati tulad ng magandang araw, gumamit ng maayos at direktang pananalita. Iwasan ang paggamit ng all caps o caps lock dahil maaari itong magmukhang pagsigaw sa internet o galit. Ikatlo, i-double check bago pindutin ang send. Huminto muna at suriin ang ating email. Tama ba ang spelling? Tama ba ang pangalan at email address ng tatanggap? Nakalagay ba ang tamang attachment kung kinakailangan? Kung magpapadala kayo ng project sa inyong teacher, ano ang 3 bagay na dapat ninyong tandaan bago pindutin ang send? Tama. Malinaw na subject, magalang na mensahe, at i-double check bago ipadala. Tandaan, dear learners, hindi lamang mahalaga ang pagpapadala ng email. Mahalaga rin kung paano natin ito ipinapadala. Maging malinaw, magalang at maingat sa bawat mensahe. Napag-usapan na natin kung paano gumawa ng professional na email. Pero bago tayo maging confident sa paggamit ng email, kailangan din nating malaman kung paano protektahan ang ating account. Ang ating account ay parang isang bahay.
may pinto, may susi. Kaya dapat mayroon tayong matibay na proteksyon. Una, gumamit ng malakas na password. Gumamit ng kombinasyon ng malalaki at maliliit na titik. Kasama na rito ang numero at simbolo. Iwasan ang madaling hulaan na password katulad ng iyong kaarawan o pangalan. Ikalawa, two-factor authentication o 2FA. Nagbibigay ito ng dagdag na protection dahil nangangailangan ito ng karagdagang verification tulad ng code sa iyong cellphone. Maaari niyong ilagay yung number nyo para doon magte-text yung code. At ikatlo, protektahan ang sensitibong impormasyon. Huwag basta magbahagi ng password o iba pang sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng email. Now, let me ask you, kung may taong humingi ng password ng iyong account sa pamamagitan ng email, ibibigay ba natin? Of course, hindi. Tandaan, learners, strong password plus 2FA plus pagiging maingat, mas ligtas na account. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang panganib sa internet na tinatawag na phishing. Ang phishing ay maaaring gumamit ng mapaninlang na email, link o attachment upang makuha ang ating impormasyon. Kaya kapag nakatanggap tayo ng mensahe mula sa taong hindi natin kilala, huwag basta mag-click ng link o mag-download ng attachment. Ngayon naman, tatanungin ko kayo, kung may natanggap kang email na nagsasabing click here to win, pero hindi mo kilala ang sender, ano ang gagawin mo? Tama, huwag agad mag-click, suriin muna at humingi ng tulong sa isang trusted adult kung kinakailangan. Tandaan, learners, stop, think, check. Think before you click. Maging matalino at maging maingat sa bawat click. Okay, dear learners, nakarating na tayo sa formula ng kaligtasan at tagumpay. Balikan natin ang ating mga natutuhan sa physical world. Mahalaga ang pag-iwas sa daga at sakit, pagbibigay ng tamang bitamina at maayos na waste management at pag-aaning may tamang pamantayan. Sa digital world naman, mahalaga ang pag-iwas sa hackers at phishing, paggamit ng malakas na password at 2FA o two-factor authentication at pagpapadala ng maayos, magalang at formal na mensahe. Ibig sabihin, parehong nangangailangan ng pag-iingat, tamang proseso at responsibilidad ang ating physical at digital na gawain. Now, let me ask you, kung pagsasamahin natin ang lahat ng natutuhan natin, Ang pinakamahalagang ugali na kailangan nating taglayin. Tama, maging maingat at responsable sa bawat ginagawa natin. Kaya tandaan, dear learners, safety plus proper process plus responsibility equals to success. Hindi na tayo matapos. Mula sa pagpili ng malusog na poultry hanggang sa pagiging maingat at responsable sa paggamit ng email. Marami tayong natutuhan. Ngayon, handa na ba kayong gamitin ang kaalamang ito sa totoong buhay? Tandaan, ang tagumpay ay naghihintay sa mga marunong, mag-ingat at sumunod sa tamang proseso, sa lupa man o sa internet. Kaya maging matalino, maingat at responsable sa bawat gawain. Ako si Madam D at tandaan, learn, grow, and be responsible. Thank you for watching. See you on our next lesson.